Meron akong extra tank dito na hindi ko na ginagamit, so why not gawin natin siyang terrarium? Though hindi ako expert sa paggawa ng mga terrarium, pero itatry pa rin natin yan. O diba meron agad tayong disclaimer na hindi tayo master sa mga terrarium? Kung gusto nyo manood ng mga terrarium content, number 1 dyan si Froy. Follow nyo yung TikTok account niya, sobrang dami nyong matututunan. Para naman sa mga plantito-plantita dyan tulad ko, i-follow nyo na rin yung dalawa sa mga iniidolo ko dito sa TikTok sa pagtatanim ng mga halaman. Nandito si Terra CP at saka si The Green One. Grabe yung mga yan, solid. Shoutout sa inyo. Dito ko siya nilagay sa aking magulong workstation dito sa Drip Outdoor. Nandun yung ating goldfish box, nandun yung plant box, and nandito naman yung the red box. So hindi na natin to papatagalin pa, hindi naman to series, so let's go! Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random content creator sticker natin. Ang alaga mo ba yung maliit, mapayat, o matamlay? Pakainin mo na ng protein booster. Ang protein booster ay floating pellets na siguradong makakapagpalaki ng alaga mo. So ano pang iniintay mo? Add to cart and drip, checkout mo na yan. Para dito sa pinaplano kong terrarium ay mga simple lang naman dahil wala naman talaga akong kaalam-alam sa mga bagay na yan. Alam nyo naman na freshwater aquascape talaga yung forte natin. Pero susundin ko yung mga nakita ko dun sa video ni Froy. Ang gagamitin natin ngayon ay kung anong makikita ko dito sa aming bahay. Same din with the plants, kung ano lang yung mabubungkal natin na medyo mga maliliit na halaman, kahit damo man yan, papatusin natin yan basta maganda sa paningin ko. Simulan na natin to. Nakita ko naglagay si Froy ng parang maliliit na mga pebbles dun sa ilalim, siguro to let the soil breathe. So yun yung unang gagawin natin dito. So ang tanong ngayon, saan tayo maghanap ng mga pebbles na yan? Ay nako. Uy, yun pala. Meron pala tayong mga ganun. Yan oh, pwede na siguro to. Perfect na siguro tong ganto. Meron siyang mga mini lava rocks na ganyan, no? Okay na yan. Sandok na tayo, let's go! Ito yung base na ilalagay natin sa ating terrarium dahil ito nga yung nakita ko. So ayan, meron pa nga tong aqua soil. Ibubuhos lang natin yan dito sa may likod na part, ayan. Tapos si Froy, nakita ko meron siyang parang kutsara. Meron naman tayong scraper. So yung scraper na lang yun, diba? Na ganyan lang yan. Maglagay ulit tayo ng isa pang baso. Nakita ko naglagay siya ng uling. So, maglalagay din tayo ng uling. Kulang ako ng isang malaking river stone. Tapos, durugin lang natin tong mga uling na to. Hanggat sa pwede na siyang pang terrarium natin. Meron na tayong nadurog na charcoal. So, ilalagay na natin to sa taas ng ating bedding nitong parang lupa-lupa na to. Di po to pang grill. Actually, ginagamit din to sa mga aquarium, yung activated charcoal. I think yung properties nito is antibacterial or antimicrobial ata. Alam nyo guys, there are times sa aking buhay dito sa Drip by Vinci na I just wanna try some random things na hindi ko ginagawa. Most of the time, I really wanna go out of my comfort zone. Alam nyo naman, comfort zone natin yung paggawa ng aquascape, paggawa ng pond. Pero minsan, I also wanna try something different para, alam mo yun, challenge ka rin, may natututunan kang bago. What I like about this process is nagde-develop tayo ng bagong skill na pwede natin mapakinabangan in the future. Tapos na natin ilagay yung ating uling dito sa ating terrarium. Napanood ko dun sa video again ni Froy na naglagay na siya ng lupa. So ngayon, anong klaseng lupa ang ilalagay natin dito? Saan naman kaya tayo hahanap ng special lupa dito? Hala, ay nako. Ayun ba yung anong meron pa dito sa atin? Uy, meron pa tayong bag ng loam soil dito. Pwede na to. Nakita ko pala dun sa process ni Froy ay nagsispray siya kada lagay niya ng substrate. So hindi ko nagawa yun. So, spray down lang natin ng tubig itong mga pinaglalagay natin dito. Kuha na tayo ng loam soil dito tapos ilalagay natin dun sa ating terrarium. Buhos ko lang dun sa ibabaw ng ating terrarium itong ating loam soil. Oh my god, mukha na talaga siyang terrarium. Hala, nakakatuwa naman tong process na to. Gay natin dun sa kabilang side. Ayan. Solid na solid. Gusto ko pala medyo mataas yung sa likod tapos medyo pababa siya. Spray down muna natin to para makip niya yung shape niya na ganyan. Gusto ko kasi ganyan na yung shape niya. Next up, ito na yung favorite part ko. Gagamitin na natin tong mga tira-tira kong mga dragonstone, mga driftwood. Magde-design na tayo ng tank.
Doon na natin escape ang ating terrarium, so pupunasan ko lang yung kanyang front glass para makita natin yung nasa loob. Ito na po yung kinalabasan ng ating hardscape. So dun sa may right side, naglagay ako ng parang mga dragon stone dyan, tapos nilagyan ko ng konting details, sinabuyan ko ng sand. Dito naman sa other side, meron tayong driftwood. So ayan, nilagyan ko rin sila ng mga other dragon stones para medyo cohesive naman yung dragon stone design natin dito. Simulan muna natin dito sa mga damo-damong binungkal ko dun sa lupa. Parang ang cute nila. Ilalagay ko na sila dito. Oh, 'di ba? Unang halaman pa lang disaster na agad. Kinalat-kalat ko lang sila dito. Hindi ko alam kung tutubo ba ulit yan o hindi. Basta at least nandyan na sila. Kung tumubo man sila, di maganda. Buti na lang talaga, meron akong aquascaping tweezer. At least na itatanim natin yung mga halaman natin ng walang problema. Ito na po yung itsura niya ngayon. Hindi ko na tinanim yung iba kasi na-OA na ako. Pero ayan o, gustong gusto ko yung mga ganyang klaseng details. So ayan, yung mga paganyan-ganyan natin dyan. Now we are finally done with our drip terrarium. So ayan o, napaka-cute niya para sa akin. Nilagyan ko rin pala siya ng mga ganon-ganon, tsaka yung mga ganito. Yung gawa ko looks like a mess, pero happy naman ako dun sa ginawa ko, nakakatuwa. Nakita ko lang yung mga green-green na yan ay nare-relax na yung mata ko. So gustong-gusto ko na may nakikita dito habang nakatambay ako. Ayan yung kinalabasan ng ating terrarium. First ever terrarium natin to. Wala akong experience sa paggawa ng terrarium before, pero hindi ko alam kung tama yung process ko. Pero pag may gusto ka talagang gawin, walang hindrance or walang makakapigil sa'yo basta gusto mo yung ginagawa mo, happy ka dun sa ginagawa mo. And so far, so good. Happy naman ako dun sa kanalabasan ng ating terrarium. So thank you so much. Sa mga nakapanood dito, maraming salamat. Thank you so much kay Froy. Hindi niya alam na ginagawa ko to ngayon. Pinanood ko lang talaga yung video niya. Let me know what you wanna see next dito sa Drip by Vinci. Comment nyo lang yan dyan sa comment section. Babasahin natin lahat yan. Let's drip!